Ako po may itatanong lamang, kung ito ba po ang kasalanan ko ba ho ito sa Panginoon Hesus, na ang sinapian ko na reliyon na ay isang good wisdom for all nation. Ngayon po, yan po ay puro bawal din po sa amin. Ngayon, pati po ang pag-aral ng anak namin ay pinahinto po dahil ang katuwiran ni Brother Payne ay ang karunungan daw po ay kamangmangan sa harapan ng Panginoong Hesus. Ito ba po ang Alin pong karunungan ng kamangmangan sa Diyos? yung paralin daw po ang... Hindi totoo yun. Dalawang klase ho ang karunungan. Pakinggan nyo, babasahin ko sa inyo. Dito ho sa unang Korinto 2, versikulo 6, ito po ating mababasa. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito. Sapagkat ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Ngayon, sabi ni San Pablo, nagsasalita kami ng karunungan, bagaman hindi ang karunungan ng sanlibutang ito o ang mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito, sapagkat ang mga ito, nauuwi lang ito sa wala, wika niya. Kundi, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Kaya dalawang klase ang karunungan. Isang makasanlibutan, isa hong maka-Diyos. Ngayon, ang tanong, aling karunungan yung kamangmangan sa Diyos? Alin yon? Yung foolishness to God. What wisdom is foolishness to God? Pakinggan nyo dyan pa rin sa Korinto 1:20. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Di ba kamangmangan lang sa Diyos yung karunungan ng sanlibutan? Tama mo ba o hindi? Kaya pag ang pag-aaralan mo, karunungan ng sanlibutan, kamangmangan sa Diyos yun. Pangit yun, walang kwenta yun. Tatanungin ko kayo, kapatid. Pag nag-aaral ba ang anak nyo sa eskwela, ang pinag-aaralan ba puro karunungan ng sanlibutan? Hindi o. Hindi. Yun ho bang pagsulat, karunungan ba ng sanlibutan yun? Yung pagsulat? Kung yun ay karunungan sa sanlibutan, ba't ginamit ng Diyos yun? Kaya nga nasulat ang Biblia eh. Naintindihan nyo? Hindi ba yung pagbasa, karunungan ba ng sanlibutan yung makabasa ka? Karunungan ng Diyos yun. Dahil ang Diyos marunong bumasa. Yung bumilang, karunungan ba ng sanlibutan yun? Hindi. Ang Diyos ka nagbibilang eh. Sabi pa nga ng Diyos, magbibilang ka rin eh. Di ba? Kung di ka marunong magbilang, lalabas tanga ka sa Diyos. Utos ng Diyos magbilang eh. Pakinggan nyo. Sa awit 90:10. Mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Sa 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Tanyo, karunungan pala yung makabilang ka eh. Kaya sabi ni David sa Diyos, nanalangin siya, Diyos, ituro mo sa amin bumilang ng aming mga kaarawan upang magkaroon kami sa amin ng pusong may karunungan. Kaya yung karunungan ng pagbilang, pagkwenta, karunungan ng pagsulat, pagbabasa, karunungan ba ng sanlibutan yun? No. Had it not been for those things, hindi natin mababasa Biblia. Ang Biblia ay karunungan ng Diyos. Kung hindi marunong tayo magbasa at sumulat, mababasa ba natin ang Biblia? Kaya huwag sabihin ni Pen, biro mo, apelido pa naman niya Pen, pansulat. Dapat papatigilin sa pag-aaral yung mga anak nyo. Anong klaseng doktrina yon? Kaya po, kailangan susuriin natin ang ating sinasapi, ang relihiyon. Baka gawin tayong puro bobo para kayang-kaya tayong lokohin. Kaya bawal na raw ako po hindi. Sabi ko sa mga kapatid dito, pag-aralin nyo mga anak nyo. Kung hindi nyo kaya,
mag-aral lang mataas, kahit man lang makabasa at makasulat at makabilang, para matutong magbilang, matutong sumulat at magbasa. Alam niyo kung aling karunungan ng sanlibutan ng kamangmangan sa Diyos? Yung karunungang makasanlibutan. Ano ba yung makasanlibutang karunungan? Pakinggan niyo. Unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Oo. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan ay masasamang pita ng laman. At ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ano yung makasanlibutan? Yung karunungang nagdudulot ng masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, yung kapalaluan sa buhay, yung pride of life, yan ang mga karunungan ng sanlibutan. Walang kwenta sa Diyos yan, kamangmangan sa Diyos yan. Bakit? Kita mo ha? Marunong ba yung kuturyero? Hindi. Yung kuturyer, yung gumagawa ng damit, marunong o hindi? Alam na alam niya kung paano ka pasasabikin dun sa damit na gagawin niya. Na pag tinignan mong ganon, magkakaroon ka ng masamang pita ng mata mo. Bakit? Di close neck, ano? Close neck. Ganda, pero bubutasan dito. Ginamit ba raw katangahan o karunungan? Ha? Yung nag-produce ng bombang pelikula, katangahan ba yan o karunungan? Karunungan yun. Nag-aanyaya ng masasamang pita ng mata. Yung gumawa ng mga slot machine, karunungan ba yun o hindi? Ha? Yung mga jackpot machine na nalululong ka ron na yung pera mo inuubos mo ron sa pagsusugal, sino gumawa nun? Kabobohan ba yan o karunungan? Karunungan yan. Yun ang mga karunungan sa sanlibutan na kamangmangan sa Diyos. Yung karunungan ng isang abogado na nakapatay na inaabsuelto pa. Umaamin ng talagang walang hiya, pinawawalan pa. Yun ang karunungan ng sanlibutan. Hindi fair, pa? Walang justice. Ha? Talagang kumakampi sa masama pag kami binayad na pera sa kanya. Kaya alam nyo, i-distinguish natin alin ang karunungan ng Diyos, alin ang karunungan ng tao. Kasi bahagi ng karunungan ng Diyos yung magbasa, magsulat. Kaya nga ang Biblia ay pinasulat, ipinapabasa niya. Bahagi rin niya ang karunungan niya, yung pagbibilang. Kaya kung halimbawa, matututo ka sa eskwela, magbilang, magbasa, magsulat, mag-reason out what is to discern, what is right and what is wrong. Ba't mo naman sasabihin yun ay karunungan ng sanlibutan? Yun, ang nagsasabi noon, bobo sa Biblia. Ayun po. Maling relihiyon ang magsabi na ang inyong mga anak ay huwag nyo nang pag-aralin sa eskwela. Lalabas, puro henerasyon ng mga bobo ang susunod na tao sa mundo. Dahil ang pinag-aralan walang pinag-aralan. Kaya hindi nakakaalam ng magbasa at magsulat man lang. Ayan po ang masasabi ko dyan.